Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Ben at ngayong araw ay pag-uusapan natin itong tinatawag nating RSV o Respiratory Syncytial Virus. Ang una ko pong katanungan, kung kayo po ay meron bang mga anak na premature or yung mga anak po ninyo ay less than 2 years old, or kung kayo po ay adult na above 65 years old, or kung less than 65 pero meron kayong congestive heart failure, mahina po yung inyong immune system, at meron po kayong chronic lung disease, ito po yung mga high-risk populations na pwedeng magkasakit at maapektuhan ng todo nung tinatawag nating RSV or Respiratory Syncytial Virus. So, dito po sa North America, sa mga malalamig na lugar, madalas po itong nakikita by end of ng September or simula October until early spring hanggang April po, no? Sa Pilipinas naman, pangalawa po itong RSV. So, yung pangunahing nagko-cause ng ubo at sipon based on sa article ay yung tinatawag nating rhinovirus. Number 2 naman po sa Pilipinas, ito yung RSV, Respiratory Syncytial Virus. So, ang importanteng malaman natin ay yung mga sintomas nito. Nagsisimula lang ito bilang ubo at sipon. Kapag hindi kinaya ng immune system, pwede po especially sa mga bata or dito sa mga high-risk populations, na bumaba po yung infection dito sa ating mga baga at magkakaroon po ng mas matinding mga sintomas. So, ubo, sipon, ito po yung mga sintomas. Yung mga babies po, especially less than 8 months, less than 6 months, ay nagkakaroon ng tinatawag nating increased work of breathing. So, mabilis po yung paghinga ng bata. Marami po mga babies ay nagkakaroon po ng dehydration po, dahil syempre kapag kayong bata hindi masyadong kumakain dahil sa kailangan nilang huminga ng mabilis, hindi sila nakakain, nagko-cause po ito ng dehydration. Binabantayan rin po natin yung mga babies na may tinatawag nating apnea. So yung apnea po, ito yung tumitigil ng paghinga yung baby. Kung kayo po ay may baby, nakikita po ito yung increased work of breathing or mabilis na paghinga dun sa tinatawag nating subcostal area dito po sa malapit sa tiyan ng baby. Talagang umaangat po yan na talagang parang lumalangoy yung inyong baby. Kapag ang mga ganito na pong sintomas, kailangan po talagang kausapin ninyo ang inyong doktor, pediatrician, or baka kailangan na pong dalhin sa ospital ang baby or emergency room para malampatan po ng lunas. So, kailangan po nila ng oxygen kapag kahirap huminga or bumabagsak po yung oxygen saturation ng baby. Or baka kailangan nga po sa ibang babies, kailangan tubuhin namin or intubate para matulungan lang yung bata na huminga. Ganon din po sa mga adults, kapag kahirap ng huminga, kailangan po talagang magpakita sa doktor, magpa-check up or dalhin sa ospital. Ngayon, ang RSV na ito ay notorious dahil tao mismo yung nagsispread nito. Galing po ito sa tao ng infection. Ang kailangan niyong malaman sa RSV is that pagka ang tao may RSV at hindi malinis or hindi naghuhugas ng kamay, pwede po nila itong spread sa mga laruan ng bata, mga babies na, alam niyo po yung mga anak natin, may mga toys sila sa bahay, or yung mga pumapasok sa eskwela, doon po nakukuha yun dahil itong RSV na virus dumidikit talaga doon sa surfaces. So, kailangan talaga kapag somebody or someone is sick, dapat talaga umiwas po tayo sa kanila, or kung kayo man po ang mismo ang may sakit, kailangan pong magpalayo-layo muna tayo sa ating mga kapamilya, kamag-anak. Kung hindi naman po mailayo ang sarili, kailangan pong maghugas po ng kamay, like 20 seconds of washing your hands, soap and water. Kung meron po kayo mga alcohol sanitizers, that should work. Pero ang importante po talagang prevention dito is iwasan yung mga taong may sakit. Pangalawa ay hand washing, frequent hand washing po, hindi lang minsanan. Dahil gaya ng nasabi ko, matagal po bago mawala yung virus sa surfaces. Yung pangatlo po ay kung magbabahing man kayo, huwag kayong babahing sa kamay. Yung gagawin natin, babahing tayo dito sa elbow or sa braso pa natin para hindi nga po natin ma-spread yung virus. Iiwasan din po natin, pang-apat, iwasan po natin pumunta muna sa mga matatao na lugar dahil nga mataas po yung risk na pwedeng matransmit itong RSV virus sa inyo mismo at sa inyo pong mga anak. Ngayon, may good news po tayo. Yung RSV na ito, especially sa mga premature babies,
na less than 8 months and they're going to their first RSV season. Ito po yung season na sinasabi natin nagsisimula ng October until spring, like April. Kailangan po nating malaman na meron pong ino-offer na bakuna ngayon. So, na-approve po ito ng FDA. So, may mga research and articles rin po na talagang nagpakita na maganda yung protection sa mga bata at sa mga adults na high risk nga po dun sa infection. So, kakausapin niyo po ang inyong doktor, ang inyong pediatrician, or kung kayo man po ay adults, kailangan niyo pong kausapin ng inyong family doctor kung meron po kayong mga health center or mga internal medicine dahil ito po ay na-release na po itong bakuna na ito. Again, marami po akong mga naging pasyente na affected ng RSV at nakakatakot dahil may mga kaso po talaga na kapag hindi naagapan ay pwede pong mawala yung ating kapamilya. Pwede pong pumunta doon sa kamatayan nga po. So, ito lang po yung pag-uusapan natin ngayon. Gusto ko lang pong i-recap, i-summarize ang RSV po. Papasok po tayo ngayon sa taglamig, sa Pilipinas, tag-ulan. Babantayan lang po natin ang mga sintomas ng pag-ubo, pagsipon, at yung mga babies, especially mga premature na babies po, pwede pong hindi sila kumain, magkaroon po sila ng apneic breathing or tumitigil yung paghinga. So, kausapin po natin yung doktor, dalhin po natin sa emergency room yung baby, or kung kayo man po may sakit, pumunta po tayo sa emergency room. Always, gaya po ng nasabi ko dito sa ating page, always practice hand washing po . So, maghuhugas po tayo madalas ng kamay at pagka may sakit, umiwas po tayo para hindi po maapektuhan yung ating mga kapamilya. Kausapin po ninyo yung mga doktor ninyo kung ano man po yung mga latest na management about RSV. So yun lang po at ikinagagala kong kasama ko kayo ngayon dito sa ating pong video na ito. Ingat po kayo, pakisupport po yung ating page para ma-share po ito dun sa mga kapamilya natin na high risk nga po dito sa tinatawag nating respiratory syncytial virus or RSV. Mag-iingat po kayong lahat. Ako po si Doc Ben. Magandang araw sa inyong lahat.